Magandang hapon po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayang OFW sa lahat ng sulok ng mundo. Muli po, narito na naman po tayo sa ating pinakabagong programang Kalusugan tungo sa sariwang kalikasan. Ang ating pong topic ngayon ay ang pagpapakilala ng foundation. Sa akin pong tabi ang aming chairman, CEO at president na si Mr. Jaime Leandro Reyes. Sir, magandang hapon po. Magandang hapon at salamat sa iyong pagpapakilala sa ating foundation. Although 4 na taon na to, no, hindi pa kilala. At sabi na nga, siguro sa pamamagitan nitong ating bagong programa ay malaman ng mga tao kung ano ba ang ating adikain itong ating foundation. Ano? At makikiusap din po ako sa aming mga kaibigan, sa aming mga kamag-anak, sa aming mga follower, na kung ano man po naririnig ninyo tungkol sa akin, o napabalitaan nyo o nababasa tungkol sa akin, ay huwag ko niyong papaniwalaan yun dahil sabihin na natin na yun ho ay gawain lang ng isang taong walang magawa mabuti sa kapwa niya. At siya po ay naging sabihin na natin na director ng ating foundation last 2 years ago. At iniwan niya rin ang foundation natin 2 years ago rin, 2 taon din. So yung 4 na taon na yun, bumalik siya. And then, para lang mag-handshake ng lagim dito sa aming foundation. Hindi, totoo naman at nagagamit po ang aming foundation sa kanyang pansariling interest at tinanggal na po namin siya at bigyan niyo rin ho kami ng katwiran. 4 na taon na po kami tumutulong sa kapwa, sa kalikasan at sasabihan pa kami merong problema at problema sa pag-iisip at hindi lang naman ako sinasabihan niya pati rin ho yung mga babae rito sa aming opisina. Nasasabihan niya rin po at nakakalungkot po at kami naman po hindi pa nanghihingi ng donasyon at baka maka-epekto sa amin to. At ngayon ho nagagawin na balak na namin talaga na full blast na, sabihin na natin tuloy-tuloy na ang gagawin namin paghingi ng tulong. Saka pa to lalabas tong ganitong mga pangyayari na sa akin palagay hindi ka nais-nais para sa aming foundation na nagpapakahirap po kami para kayo ay tulungan. So sana po kayo na mismo mga kaibigan namin, na kaibigan din niya, kasi nagpo-post siya sa kanyang status kayo na po magsabi sa kanya na mali ang sinasabi niya. Kasi hindi ko naman ugali yung ganun na gagamit pa ako ng ibang tao para lang siya. Oo nga, sir. Kasi hindi naman ako dog Hindi diretsuhin na kita, bro. Didiretsuhin na kita. Kung ako sinasabi mong gumagawa, kumuha pa ako ng dami? Hindi. Parang hindi mo ako kilala. Sir, ilang taon na, sir, di ba? Oo, kilala mo naman ako. Hindi ako duwag, alam mo yun. Sana magbago na yung isip mo, at walang mangyayari sa mga ginagawa mo. Sabi mo, you cannot put good minds down. Yeah. Sa tingin mo, sino sa ating dalawa yun? Yeah. Sa tingin niya kaya? Yes na makakaalam, sir. Bumabalik sa'yo. Okay, mag-uumpisa na tayo sa So, pupunta na po tayo sa mga katanungan, sir, para sa atin. Marami ba nagtatanong? Oo, sir. Marami. At ito kagandahan nito. Makikita sila ng live. Ganon? Oo. Bago nga yung ating ating bago ang style. Oo, bagong-bago na kaya ito. Sige, sir. Ginugulat ninyo ako Ang gagaling niyo pala dito ng aking mga kasama dito sa sa ito ating yung foundation. aabangan nyo talaga nila. Hindi namin nagagawa to sa loob ng 4 na taon Ay, sir, alam mo naman, resourceful. Yung mga katulad lang ni Fernando Lustre ang ating nakasahan dito sa ating sa ating director pa ngayon. Oo, ating direktor. Walang yung ibang mga working directors natin, lagi na lang gusto sila ang tutulungan. Hindi, sir, kasi pag mahal mo yung trabaho mo,
kahit ano gagawin mo para mag-improve. Kasi Okay, yun at naman maganda talaga. yan. At sige, gawin na natin. At tatawagan ba natin sila? Hindi sir, makikita mo sila. Makikita ko sila. Oo. Ibig sabihin, may camera pa sa Oo, labas sa natin. labas. Ah, Actual. napakaganda Oo. naman pala nito. Sige, sige, Okay, sige. sige, Tuloy, sige tuloy, po. tuloy. Ako na po magtatanong ay si... Interested dyan. Interested ako dyan. Sige sir. Ako na po magtatanong ay si Cela May Soriano. Oo, isa lang ang tatanong niya na. O meron pang ibang tao. Marami yan sir, marami naka-line up. Ibig mo sabihin na isa-isa lang Opo. nang sasabihin mo magsasalita. Opo. At next po, yung si Niña Rica, si Caroline Soriano, tapos si Sige, mag-umpisa muna tayo kay Cela. Sheila May Soriano. Ano ba ang global warming at ano ang pagkakaiba nito sa Tanong climate? ni Sheila May Soriano, ano po ba ang global warming at anong pagkakaiba nito sa climate change? So, marami ang pagkakaiba nito. Oo nga sir. At pipilitin natin na masagot nang wala tayong kodigo. Oo, okay. Di ba? Kasi sabi, meron daw tayong mga kulang sa pag-iisip eh. So siguro wag tayong magkodigo at magandang sagutin niyo, magandang katanungan niyo. Napakalaki ng pagkakaiba ng global warming sa climate change. Oo nga, Alam mo kung bakit? Ang climate change ay nangyari na at nangyayari pa. Sabihin na natin na every 100 years or every 50 years na nagkakaroon ng pagbabago at takbo ng klima natin, ano? So, natural yung climate. Natural yun, gawa yun ng kalikasan at Okay. nakita mo nga, minsan nagtataka ka maraming bato, malaking bato sa bundok na paano nila maakyat yun, Oo ano? nga, no, yung malalaking bato na bigla na lang nandun, sir. Ano, oo nga. Sabihin na inakit ba ng tao yun, dinarga ba ng tao Oo, yun, di ba? baka nilagay. Wala namang bulkan doon. Oo nga, wala Wala namang rin bulkan doon sa pagsabog, lugar na yun. So, yun ang mga nangyayaring mga pagkaroon ng climate change, ano? Okay. At, Natural talaga. oo, yung nagkakaroon ng mga problema na sabihin na natin na sumasabog yung bulkan na sobrang ang layo ng kanyang pinanggagalingan, yung hagis ng Oo, mga yung mga bato. At isa lang yung bulkan, ano? At yung pati yung mga paglilindol ng gawa rin niya ng pagkain madalas ang ang lindol. Gawa rin niya ng climate change. Okay. At may connection din diyan ang global warming. Ang global ano? warming. Ano Pero naman, ang sir? global warming ay gawa ng tao. Gawa ng tao 'yan. Okay. Mm. Paano mangyayari yun? Paano mangyayari? Yung mga ginagawa nating kasalaulaan, ano ba to? Yung pambabasto sa ating kalikasan. Diyan ang gagaling yung global warming o pag-init ng klima sa mundo. No? Oo. At malapit na yan. Kung hindi pa tayo titigil sa ating, sa ating mga ginagawa, ay maaaring mas mabilis. Mas mabilis ang pagdating niya. No? Yung sinasabi ng mga iba researcher, 2025. Ang Pinakasagad, ano? At sa akin palagay, siguro sagad na sagad yung init sa 2025. Pero mararamdaman natin ang pagbabago ng ating klima. Sabihin na natin, nadulot naman ng global warming ay sa 2018. Oh, so mas nearer. Mas nearer. Dahil sa nakikita ko na patuloy yung, kasi nung pinag-aralan ng mga researcher yan, sabihin na natin 1992 nung nag-umpisa yung global warming global kombinasyon yun climate change and global warming summit sa Rio de Janeiro, no? At nung panahon na yun, noong 1992 ay hindi pa ganito karami ang industriya. Hindi pa ganito karami. So siguro yung mga napag-aralan ng mga researcher noon ay taliwas sa ngayon, sa nangyayari ngayong panahon na to. Mas malimit ang sabihin na natin ang pagdami ng ulan eh. Oo nga, sir. Saka mas malakas. Kasi Oo. pagka umiinit ang dagat, dulot ng climate change, mas marami dulot ng climate change. Ano ba yung climate change na? Tinatanggal ko na yan eh. Dulot ng global warming sa pinagagawa natin, paninira ng ating kalikasan. Mas maraming umaakyat na tubig. Mas maraming nag-evaporate, no? Oo. Kaya pagka naging bagyo, mas marami ang tubig na Mas pinapaksa. marami ang bubo. Oo, hindi climate change ang dapat itawag doon, global Global warming. warming. So, siguro marami pa yata karanungan na yun muna, no? Marami pa naman. Kung gusto niyo matuto, no?
marami pa tayong pag-aaralan eh. Marami pa tayong tatalakayin itong ating programa eh. Manghihingi na po kami na magko-commercial eh. Yeah. So, Oo. so Pwede na tuloy-tuloy na natin po ang kasi. pagtuturo namin. Maaaring gawin na natin na hanggang Sabado. Pero for the meantime na wala tayo pang sponsor, liban yun sa ating produktong Bio-Alka Virgin Oil, no? At, siguro, sa mga susunod na linggo, marami pa tayong pag-uusapan. Naku, pagka itong global warming ay ating pag-usapan, naku, Napakahabang pag-aano niya. napakahaba nito, tatalakayin mo lahat kung ano naman mangyayari. Okay. Okay, yan. Next na tayo. Next na tayo. Global warming sa kalikasan sa tao at sa Tanong ni Stella May. Narika, Yung next, si Miss Nina Rica Hong. Oo, siya ba yung nagtanong nun? Siya ba? Baka magkamali ka. Hindi sir, yung ating susunod na question na yan, si Oo Miss nga. Nina. Yung first Ang natin. tinanong niya ba, yung ano Stella ba ang May. epekto ng global warming? Yeah. Yung ba ang tinanong niya? Opo. At kasi, masyado kasi malayo yung ating mga ini-interview. Sana man lang, nilapit-lapit nyo rito. Okay, ano po ba ang epekto ng global warming sa kalikasan, sa tao at mga hayop? Napakalaking bagay nito. Napakalaking bagay nito. Ang kalikasan nga, posibleng magbago. Sa tao, mas dadami po ang sakit. Kaya pala, ang daming lumalabas na sakit ngayon, sir. Dami ini-invento ngayon nila. May Hindi mo tuloy alam kung global warming ba o doktor may gawa. Ang Di ba? dami, Kasi magugulat ka. napakadami yan. Yung sinasabi yung pa ba yun? Yung may sakit na spokesman. Yung kilala yun eh. So, wag na natin banggitin. Pero, Okay. pero sa dami na sinasabi niya sakit, parang siya may sakit eh. Hindi sa dami na sinasabi niya sakit. But malay mo inborn. Inborn niya yun. Okay. Parang yung Commander Bruni. Diba? Inborn yata yun eh. Okay, sa tao at sa mga hayop. Okay, yung mga hayop Oo nga, sir. sabihin na natin, nagkakaroon na tayo ng pabawas. Yung mga hayop natin nagiging endangered, di ba? Oo nga po. Bakit? Yan, siyempre nagbabago ang sabihin na natin kung nararamdaman nila nung unang panahon yung mga nangyayaring climate change. Ngayon, iba nararamdaman nila eh. Ano, sir? Ganyan, global warming. Okay. Nauubos yung hayop, nauubos yung isda. Di ba? Diyan yung ginagawa natin pampalasubas natin mga ilog na dapat sariwa yan, nakakunan natin ng isda. At saan yung mga isda? Oo nga. Saka sir, yung mga nag-extinct ngayon, kumbaga paunti na ng paunti, no? Oo, paunti na paunti. At malapit na rin maging endangered ng ang tao. Naku baka sir, sa susunod, nasa picture na lang Kaya yung mga sana po, wag niyo nang aprobahan yung RH bill para naman sa ganun may kapalit kami. Ay, Di ba? hindi ko ibig sabihin, palalawin na yung tao. Masyado na tayo mag-going overpopulated. Hindi naman, mali naman yun. Basta ang tao, kaya niyang buhayin yung pamilya na buhayin ng pamilya. Sabihin naman, may magandang trabaho. Okay. Pwede naman siguro kahit 8 ang anak. Hindi, sa bagay, nasa mag-asawa rin yun. Oo. Ako nga, natural method ang gamit ko. Pero hindi marami ang anak ko. Sabay nasa may katawan talaga. At yun naman, pambibili lang ng condom eh. Nandun na nga yung condom, babayaran na lang. Nakahanda na yun. Condom, at pills Wawa naman yung mga batang gusto pang, sabihin na natin, kahit wala silang isip eh. Dahil sila yung mga ano pa lang, no? Oo, mga cells pa lang. Mga nasa hangin pa lang, mga nasa cells pa lang. Bigyan natin sila pagkakataon mabuhay naman. At, naubos naman ang tao rin eh. Hindi, sir. Di ba? Nakakatakot naman yun. Yun ang mga posibilidad na mangyari sa tanong ni Sheila May Nina Rica Congge. Opo. Congge ba? Tama? Naman hindi yan Siya yun, sir. Sige. Salamat sa tanong mo, Mina Rica Congge. Salamat. Salamat.